Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan ninyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay tungkol sa isang babaeng vlogger na ginawang hagdan patungo sa kasikatan ang kahihiyan at sakit ng ibang tao. Akala niya ay walang kapalit ang bawat panglalait dahil nasa likod lamang siya ng kamera. Ngunit ang mga taong kanyang inapakan ay humingi ng tulong sa isang mambabarang. Nakaligtas siya sa sumpang ipinadala sa kanya. Subalit isang gabi, may pumasok na armadong lalaki sa kanyang tahanan at tinapos ang buhay na hindi nakuha ng barang. Huminga ng malalim at makinig. Simulan na natin ang kwento ng ang mapanlait na vlogger at ang sumpa ng mga inapi. Paalala, ang kwentong ito ay kathang-isip na hanggo lamang sa isang napapanahong balita. Binago ang pangalan, lugar, tauhan, motibo at mga pangyayari. Walang tunay na tao ang pinararatangang binarang o pinarusahan dahil sa kanyang pananalita. Sa panahon kung kailan isang pindot lamang ang kailangan upang sumikat ang isang tao, may mga salitang mas mabilis pang kumalat kaysa apoy. Isang maling paratang, isang mapanlait na biro, o isang putol na video lamang ay maaaring sumira sa kabuhayan at pangalan ng isang taong ilang taon iyong binuo. Ito ang kapangyarihang natuklasan ni Vanessa Roldan, isang 25 taong gulang na babaeng vlogger na kilala online bilang Madam V. Hello, mga ka-V! Narito na naman ang reyna ng katotohanan. Kung madali kayong masaktan, umalis na kayo dahil hindi ako nag-a-adjust sa mahihina. Nagsimula si Vanessa bilang simpleng content creator. Nagre-review siya ng pagkain, nagkukwento tungkol sa buhay, at nagbibigay ng payo sa kanyang ilang daang tagasunod. Ngunit napansin niyang mas maraming nanonood kapag may inaaway siya. Kapag mahinahon ang kanyang video, ilang libo lamang ang views. Kapag may minumura o hinihiya siyang tao, umaabot iyon sa milyon. Unti-unti niyang natutuhan na sa internet, galit ang pinakamabilis ibenta. V, 2 milyon na ang views ng video mo tungkol sa tindera. Sabi ko sa iyo, gustong-gusto ng mga tao ang gulo. Pero nag-message ang anak niya. Nawalan daw ng pwesto sa palengke ang nanay niya dahil sa video. Hindi ko problema iyon. Kung ayaw nilang mapahiya, ayusin nila ang buhay nila. Si Joel ang live-in partner at video editor ni Vanessa. Siya ang nagpuputol ng clips, naglalagay ng malalaking caption, at pumipili ng pinaka-nakakagalit na thumbnail. Hindi ba dapat alisin natin ang address ng tindera? Kita sa video ang pangalan ng kalye. Hayaan mo. Para alam ng mga tao kung saan siya makikita. Baka puntahan siya ng mga galit na followers mo. Mas maraming gulo, mas maraming content. Ang tinutukoy nila ay si Aling Rosa, isang matandang nagtitinda ng kakanin. Isang araw ay bumili si Vanessa ng bibingka. Nagreklamo siyang maliit at mahal iyon. Kahit nag-alok ang matanda na palitan ang binili, inilabas ni Vanessa ang kamera. Tingnan ninyo itong tindera. Manloloko. Kaya hindi umaasenso ang mahihirap dahil pati kapwa mahirap, niloloko. Hiza, wag mo akong kunan. Ibabalik ko ang bayad mo. Bakit ka natatakot? Guilty ka ba? Hindi ako manloloko. Tumaas lang ang presyo ng harina at itlog. Excuses. Mga ka-V, ay share ninyo ito para wala nang mabiktima. Sa loob ng isang gabi, kumalat ang video. Dinagsa ng masasamang review ang maliit na tindahan ni Rosa. May nagtapon ng basura sa harap at may nagbanta sa kanyang apo. Makalipas ang isang linggo, nawalan siya ng pwesto. Iyon lang ang hanap buhay namin. Kahit binura niya ang video ngayon tapos na ang lahat. Lola, pupuntahan ko siya.
Kakausapin ko ng maayos. Huwag na. Baka ikaw naman ang ipahiya niya. Ngunit hindi nakinig si Lina. Nagpunta siya sa bahay ni Vanessa at nakiusap. Miss Vanessa, pakibaba po sana ang video. Hindi na makabili ng gamot ang lola ko. Ikaw ba ang apo ng scammer na tindera? Hindi po siya scammer. 20 taon na siyang nagtitinda. Joel, I live natin ito. Nandito ang kampo ng kalaban. Huwag po. Hindi ako pumayag na kunan ninyo. Nasa labas ka ng bahay ko. Public place ito. Pinaikot ni Vanessa ang kamera at ipinakita ang nanginginig na dalaga sa kanyang libo-libong viewers. Mga kavi, tingnan ninyo. Gumagawa na sila ng drama para kaawaan. Hindi po drama ang hindi makabili ng gamot. Magtrabaho ka kasi sa halip na mamalimos online. Umuwi si Lina na umiiyak. Kinabukasan ay kumalat naman ang mga larawan niya na may mapanirang caption. Hindi na siya pumasok sa trabaho dahil sa mga mensahe at pangutsang natanggap. Hindi lamang sina Rosa at Lina ang biktima ni Vanessa. Pinagtawanan niya ang isang lalaking pilay na nagbebenta ng basahan. Tinawag niyang tamad ang isang inang humihingi ng tulong para sa anak na may sakit. Inilabas niya ang lumang larawan ng isang gurong nakalaban niya at pinuna ang mukha, katawan at pamilya nito. Kapag may nagreklamo, iisa ang kanyang sagot. Kung ayaw ninyong mapag-usapan, huwag kayong gumawa ng kahiyahiya. Hindi ako bully. Prangka lang ako. Ngunit ang pagiging prangka ay pagsasabi ng totoo ng may respeto. Ang ginagawa ni Vanessa ay paggamit sa kahinaan ng ibang tao bilang palabas. Sa bawat taong umiiyak, tumataas ang kanyang followers. Sa bawat pamilyang nasisira, dumarami ang kanyang sponsors. Nakabili siya ng kotse, mamahaling alahas, at isang malaking bahay sa subdivision. Kita mo, Joel? Sabi nila, karma raw ang babalik sa akin. Nasaan ang karma? Nasa garahe ba kasama ng bago kong kotse? Hindi lahat ng parusa dumarating agad. Nagsisermon ka na rin? Hindi. Napapansin ko lang na iba ka na. Nagbago ako dahil yumaman tayo. Ikaw rin, huwag kang magmalinis. Ikaw ang nag-i-edit ng videos ko. Natahimik si Joel. Alam niyang may bahagi rin siya sa sakit na idinulot ng channel. Isang gabi, muling nag-live si Vanessa upang tirahin ang isang batang vlogger na si Mara. Nagkamali lamang si Mara sa pagbanggit ng isang pangalan, ngunit ginawa iyon ni Vanessa na dahilan upang pagtawanan ang kanyang pananalita at itsura. Ano ba iyang mukha mo? Bago ka mag-vlog, bumili ka muna ng salamin. At iyang boses mo, parang lata na kinakalagkad sa kalsada. Ate Vanessa, nagsorry na po ako sa maling pangalan. Huwag na po ninyong idamay ang hitsura ko. Kapag pumasok ka sa social media, dapat makapal ang balat mo. Kung iyakin ka, umuwi ka sa nanay mo. Hindi alam ni Vanessa na nasa ospital ang ina ni Mara at kritikal ang kalagayan. Nang mapanood ng matanda ang video, tumaas ang presyon nito. Ilang oras matapos iyon, tuluyan itong pumanaw. Hindi si Vanessa ang direktang sanhi ng kamatayan. Ngunit para kay Mara, ang mga huling sandali ng kanyang ina ay ninakaw ng kahihiyang idinulot ng vlogger. Hindi kita mapapatawad. Sa burol, nilapitan si Mara ni Aling Rosa, Lina, at iba pang taong minsang ipinahiya ni Vanessa. Anak, marami pala tayo. Sinira niya ang hanap buhay ko pagkatapos sabihing peke ang kapansanan ko. Nalagay sa panganib ang anak ko nang ilabas niya ang address namin. Nakiusap tayo ng maayos. Pinagtawanan niya tayo. Ano pa ang magagawa natin? Kapag nagsalita tayo, followers niya ang susugod sa atin. May isang taong maaaring magpatigil sa kanya. Sino? Ang nakatatandang kapatid ng aking ina. Si Nana Ising. Nakatira si Nana Ising sa dulo ng isang baryong napapalibutan ng kawayan.
Walang kuryente sa kanyang kubo, ngunit palaging mailiwanag na nagmumula sa loob. Sabi ng matatanda, isa siyang mambabarang. Ngunit hindi siya tumatanggap ng salapi at hindi pumapayag pumatay. Ang kanyang kapangyarihan ay tinatawag na salamin ng dila. Kapag ginamit ito, maririnig at mararamdaman ng isang tao ang lahat ng salitang ipinukol niya sa iba. Bakit ninyo ako hinahanap? Gusto naming bigyan ng leksyon ang isang babaeng nanira sa amin. Leksyon ba ang nais ninyo o paghihiganti? Gusto kong maramdaman niya ang sakit na ibinigay niya sa amin. Iyon ang sagot ng taong naghihiganti. Kinausap namin siya. Nagreklamo kami. Humingi kami ng tulong sa platform. Wala siyang pakialam. At kapag napahamak siya, gagaling ba ang sugat ninyo? Hindi. Pero baka wala na siyang susunod na biktima. Matagal silang tiningnan ni Nana Ising. Nakita niya ang galit, ngunit nakita rin niya ang takot na muling yurakan. Hindi ako magpapadala ng sakit na papatay sa kanya. Ano po ang gagawin ninyo? Ipapakita ko sa kanya ang mukha ng bawat salitang binitiwan niya. Kapag tunay siyang humingi ng tawad at inayos ang sinira niya, matatapos ang barang. At kapag hindi, ang sariling dila niya ang magiging kulungan niya. Inilabas ni Nana Ising ang isang malaking salaming bilog. Maitim ang salamin at hindi makikita rito ang refleksyon ng sinumang nakatayo sa harap. Hiniling niya sa bawat biktima na magsulat ng isang pangungusap na pinakamasakit na sinabi ni Vanessa. Hindi nila isinulat ang sumpang gusto nilang mangyari. Isinulat lamang nila ang mismong mga salitang narinig nila. Manloloko at pabigat. Tamad at nagpapanggap. Walang kwentang ina. Mamamalimos habang buhay. Pangit, mahina at walang karapatang magsalita. Tinupi ni Nana Ising ang mga papel at inilagay sa isang banga na puno ng puting gamu-gamu. Mga salitang ginawang kutsilyo, bumalik kayo hindi upang pumatay, kundi upang ipakita ang sugat na ginawa ninyo. Binuksan niya ang bintana. Lumipad ang mga gamu-gamu patungo sa lungsod. Sa parehong oras, nagla-live si Vanessa sa bagong studio sa loob ng kanyang bahay. Mga kavi, ngayong gabi ay ilalabas ko ang pinakamalaking revelasyon tungkol sa isang sikat na artista. Habang nagsasalita siya, napansin ng viewers ang isang matandang babaeng nakatayo sa likuran. Madam V, sino iyong nasa likod mo? Anong nasa likod? Si Joel lang ang narito. May babaeng may dalang bibingka. Lumingon si Vanessa. Walang tao. Huwag ninyo akong iprank. Naka-live tayo. Nang humarap siya sa kamera, lumitaw sa screen ang mukha ni Aling Rosa. Manloloko raw ako. Ngayon, tingnan mo kung sino ang kumikita sa kasinungalingan. Joel, patayin mo ang filter. Walang filter. Hindi ko alam kung paano lumalabas iyan. Sunod na lumitaw si Mang Erning. Pagkatapos ay si Mina, Lina, Mara, at dose-dosenang mukhang hindi na maalala ni Vanessa. Prangka ka lang ba, Vanessa? O malupit ka dahil may nanonood? Pinapasok ninyo ang account ko. Are-report ko kayo. Biglang dumilim ang studio. Ang ring light ay naging kulay pula. Mula sa speaker ay umalinggaw-gaw ang sariling boses ni Vanessa. Pangit. Tamad. Manloloko. Walang kwenta. Pabigat. Iyakin. Paulit-ulit ang mga salita hanggang maging nakakabinging ingay. Tumigil kayo. Tinakpan niya ang mga tainga, ngunit mula sa loob ng kanyang bibig nanggagaling ang mga tinig. Bigla siyang nabulol. Sa tuwing susubukan niyang magsalita, insultong binitiwan niya sa ibang tao ang lumalabas. Ako ay manloloko pangit walang kwenta. Nakita iyon ng libo-libong nanonood. Marami ang tumawa, ngunit may ilan ding natakot at nagdasal. I-end mo ang live. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Kusa namang tumaas ang bilang ng viewers.
10,000. 50,000. 100,000. Ang parehong kasikatan na hinabo ni Vanessa ang naging entabladong pinapahiya siya. Mula sa kamera ay lumipad ang puting gamo-gamo at dumapo sa kanyang labi. Nawalan siya ng malay habang patuloy na nagla-live ang kamera. Nang magising si Vanessa, nasa ospital siya. Walang makitang sakit ang mga doktor, ngunit hindi niya maigalaw ng maayos ang kanyang dila. Normal ang scans at vital signs ninyo. Maaaring stress response, pero kailangan pa ng pagsusuri. Bibarang ito. May mga mukha sa live stream. Nakita ko rin. Hanapin mo kung sino ang gumawa. Paano? Iyong matandang tindera. Sigurado akong may kinalaman siya. Kahit hirap magsalita, galit pa rin ang unang naramdaman ni Vanessa. Hindi niya naisip kung bakit ang mga mukha ng kanyang mga biktima ang nakita niya. Kinagabihan, nakatanggap siya ng libo-libong comments. Ngunit hindi papuri o pagtatanggol ang nababasa niya. Sa bawat comment ay nakasulat ang insultong minsang sinabi niya sa ibang tao. Walang kwenta. Manloloko. Pabigat. Pangit. Tamad. Ay delete mo lahat. Hindi ko ma-delete. Kapag binubura ko, 10 ang pumapalit. Maging sa dingding ng kwarto ay unti-unting lumitaw ang mga salita. Sa salamin, hindi mukha ni Vanessa ang nakikita niya, kundi mukha ng taong huli niyang nilait. Makapal ba ang balat mo, Vanessa? Lumabas ka sa salamin. Kung iyakin ka, umuwi ka sa nanay mo. Inihagis ni Vanessa ang baso sa salamin. Nabasag iyon, ngunit sa bawat piraso ay may ibang biktimang nakatitig. Pagsapit ng hating gabi, gumapang mula sa ilalim ng kama ang mga puting gamo-gamo. Humingi ka ng tawad. Ayusin mo ang sinira mo. Hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong ginawang masama. Biglang humigpit ang kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. V. Ano nang nangyayari? Isinulat ni Vanessa sa phone ang salitang tulong. Dadalhin kita ulit sa ospital. Ngunit nang buhatin siya ni Joel, bumukas ng kusa ang television. Hindi gamot ng ospital ang kailangan niya. Katotohanan. Sino kayo? Dalhin mo siya sa baryong may 7 kawayan sa bukana. Bago sumikat ang araw. Natakot si Joel, ngunit wala na siyang ibang maisip na paraan. Isinakay niya si Vanessa sa kotse at sinundan ang direksyong lumitaw sa mapa. Pagsapit nila sa kubo ni Nana Ising, nakahanda na ang mga biktima. Kayo. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng walang boses. Hindi ka namin ipinapatay. Gusto lamang naming marinig mo kami. Tanggalin sumpa. Hindi ako ang makapagtatanggal. Ikaw. Paano? Sabihin mong mali ka. Hindi sa kamera, hindi para sa views, at hindi para iligtas ang pangalan mo. Inilapit ni Nana Ising ang itim na salamin. Sa loob nito ay nakita ni Vanessa ang nangyari sa bawat biktima matapos niyang i-upload ang mga video. Nakita niya si Rosa na nagsasara ng tindahan. Si Mang Erning na nagugutom dahil walang bumibili. Si Mina na inililipat ang anak matapos makatanggap ng banta. Nakita niya si Lina na natatakot lumabas at si Mara na nakaupo sa tabi ng ina sa huling gabi nito. Hindi kita sinisisi sa pagkamatay ng nanay ko. Ngunit ninakaw mo ang huling pagkakataong makausap ko siya ng payapa. Sa unang pagkakataon, hindi numero ng views ang nakita ni Vanessa. Mga tunay na buhay ang nasa likod ng bawat viral video. Patawad. Mahina at basag ang kanyang boses, ngunit sariling salita niya iyon. Patawad, Aling Rosa. Hindi kayo manloloko. Pinutol ko ang video para magmukhang masama kayo. Patawad, Mang Erning. Wala akong karapatang pagtawanan ang inyong kapansanan. Patawad, Mina. Inilagay ko sa panganib ang anak ninyo.
Patawad, Lina at Mara. Ginamit ko ang sakit ninyo para kumita. Sa bawat pag-amin ay may gamu-gamong lumalabas sa kanyang bibig at pumapasok sa itim na salamin. Ang paghingi ng tawad ay simula lamang. Ano ang gagawin mo sa mga sinira mo? Ibabalik ko ang kinita ko sa mga video. Tutulungan kong maibalik ang tindahan. Buburahin ko ang posts at itatama ko sa publiko ang mga kasinungalingan. Hindi namin kailangan ang awa mo. Kailangan namin ang katotohanan. Sasabihin ko ang totoo. Nang sumikat ang araw, bumalik ang boses ni Vanessa. Nawala ang mga salita sa kanyang balat at tumigil ang paglitaw ng mga mukha sa salamin. Nakaligtas siya sa barang. Kinahapunan, nag-live si Vanessa. Walang makeup, ring light, o maingay na music. Ako si Vanessa Roldan. Marami akong taong sinaktan sa pamamagitan ng videos na sadyang pinutol at pinalaki upang magalit ang publiko. Hindi pagiging prangka ang pang-iinsulto. Hindi katotohanan ang paratang na walang sapat na ebidensya. At hindi content ang buhay ng taong hindi pumayag mapahiya. Binanggit niya ang maling ginawa sa bawat biktima. Isinauli niya ang kinita at nagbayad sa mga pinsalang kaya pang ayusin. Marami ang naniwala. Marami rin ang nagsabing palabas lamang iyon. Sa loob ng ilang linggo, tila totoong nagbago si Vanessa. Hindi siya nag-upload ng mapanlait na video. Tinanggal niya ang personal na impormasyon ng mga biktima at humingi ng tulong sa platform upang mabura ang mga kopya. Mas tahimik ang buhay natin ngayon. At mas kaunti ang kinikita. Mas mahalaga bang kumita kaysa makatulog ng walang nakikita sa salamin? Hindi ko lang maintindihan kung bakit bumababa ang followers ko. Dahil nasanay silang galit ang ibinibigay mo. Kailangan kong bumalik pero mas maingat na. Bumalik sa ano? Sa commentary. Hindi naman bawal magsalita. Kritika ang ideya. Huwag ang mukha, pamilya at kahirapan ng tao. Alam ko na iyon. Ngunit mahirap talikuran ang kasikatan kapag iyon na ang sukatan mo sa sariling halaga. Isang gabi, nakatanggap si Vanessa ng dokumentong umano'y naglalaman ng lihim tungkol sa isang sindikato ng iligal na sugal. Hindi niya alam kung totoo ang lahat, ngunit malaki ang posibleng views. Ipa-verify muna natin. Mapanganib ito. Kapag nauna ang ibang blogger, wala na tayong scoop. May mga pangalan at address dito. Huwag mong ilabas. Tatakpan ko ang ibang detalye. Nag-upload siya ng teaser. Bukas, ilalabas ko ang mga taong yumayaman sa perang galing sa iligal na sugal. Kapag may nangyari sa akin, alam na ninyo kung sino ang may kagagawan. Bakit mo sinabi iyon? Para kang nag-aanyaya ng panganib. Mas maraming manonood bukas. Hindi na iyon panglalait tulad ng dati, ngunit muli niyang pinili ang atensyon bago ang pag-iingat at beripikasyon. Nagsimulang dumating ang mga pagbabanta. Burahin mo ang video kung ayaw mong manahimik habang buhay. Troll lang iyan. E-report natin sa pulis. Kapag ipinakita kong natatakot ako, talo ako. Ang paghingi ng proteksyon ay hindi pagkatalo. Ngunit hindi nakinig si Vanessa. Nagpatuloy siya sa pagsagot sa comments at hinamon pa ang nagbabanta. Kung matapang kayo, humarap kayo sa akin. Hindi ako natatakot. Sa malayong kubo, biglang nabasag ang itim na salamin ni Nana Ising. May panganib na papunta sa kanya. Bumalik ba ang barang? Hindi. Tao ang papunta. At mas mahirap pigilan ang taong kusang pumili ng karahasan. Babalaan natin siya. Tinawagan ni Rosa si Vanessa, ngunit hindi nito sinagot ang tawag. Alas 3 ng madaling araw nang may humintong motorsiklo sa tapat ng bahay ni Vanessa. Dalawang lalaking nakasuot ng helmet ang bumaba. Ang isa ay nanatili sa gate habang ang isa ay lumapit sa pintuan. Akala ni Joel ay delivery rider lamang dahil may hawak itong maliit na kahon.
Sino po sila? May package para kay Madam V. Hindi kami umorder. Iwan ninyo sa labas. Biglang itinulak ng lalaki ang pinto. Bumunot ito ng baril mula sa ilalim ng jacket. V. Tumakbo ka. Pumutok ang baril. Tinamaan si Joel sa balikat at bumagsak sa sala. Tumakbo si Vanessa patungo sa studio. Kinuha niya ang phone at sinubukang tumawag sa pulis. Tulong! May pumasok sa bahay namin. Sinipa ng armadong lalaki ang pinto ng studio. Ikaw si Madam V. Ano nang kailangan ninyo? Kunin ninyo ang pera at alahas. Hindi pera ang ipinunta namin. Itinutok nito ang baril sa kanya. Pakiusap. Nagbago na ako. May mga taong naghihintay sa akin. Sa sandaling iyon, bumukas ang kamera at nagsimula ang live stream ng kusa. Lumitaw sa screen ang mga mukha ni na Rosa, Lina, Mara, Mang Erning at Nana Ising. Hindi ito ang hiniling namin. Vanessa, yumuko ka. Yumuko si Vanessa kasabay ng unang putok. Tumama ang bala sa ring light. Mula sa sirang ilaw ay lumipad ang natitirang puting gamo-gamo. Pumalibot ang mga ito sa mukha ng armadong lalaki. Ano ito? Joel, tumawag ka ng pulis. Sinubukan ni Vanessa tumakbo, ngunit humupa ang mga gamo-gamo. Hindi na sila saklaw ng sumpa. Natapos ang barang nang humingi siya ng tawad. Muling nagpaputok ang lalaki. Bang! 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 Tinamaan si Vanessa at bumagsak sa harap ng kamera. Vanessa! Tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Naiwan si Joel na duguan ngunit buhay. Patuloy na naka-live ang kamera hanggang dumating ang mga kapitbahay at otoridad. Hindi na umabot ng buhay sa ospital si Vanessa. Kinabukasan, kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay. Nagluksa ang pamilya at mga totoong kaibigan. Nagalit ang kanyang followers at humingi ng hustisya. Ngunit mayroon ding mga taong nagdiwang. Karma niya iyan. Buti nga. Marami siyang inapi. Deserve niya iyan dahil masama ang bibig niya. Nang mabasa iyon ni Mara, nakaramdam siya ng matinding lungkot. Hindi ito ang gusto ko. Galit tayo sa ginawa niya, pero hindi natin hiniling na patayin siya. Ang sakit na ibinigay niya sa atin ay hindi dahilan upang magsaya sa pagkawala ng buhay. Kung sasagutin natin ng panglalait ang kanyang kamatayan, naging katulad din tayo ng dating siya. Pinuntahan nila si Nana Ising. Nasa harap nito ang basag na itim na salamin. Nana, barang ba natin ang dahilan ng nangyari? Hindi. Tinapos natin ang sumpa nang umamin siya at magsimulang mag-ayos ng kanyang kasalanan. Pero lumitaw ang mga gamo-gamo sa kamera. Sinubukan lamang nilang magbabala. Ang mga puting gamo-gamo ay hindi pumapatay. Kung gayon, bakit hindi nila siya nailigtas? Dahil hindi lahat ng panganib ay kayang pigilan ng hiwaga. May mga taong mas pinipili ang gatilyo kaysa katotohanan. Nagalit ako sa kanya. Nais kong maramdaman niya ang sakit ko. At naramdaman niya. Humingi siya ng tawad. Iyon sana ang simula ng pagbabago. Ngayon, wala na siyang pagkakataong ituloy iyon. Kaya ang pagpatay ay hindi hustisya. Kinukuha nito pati posibilidad ng pagsisisi, pagbabago at pagwawasto. Sa gabing iyon, nagtipon ang mga biktima sa harap ng kubo. Isa-isa nilang sinunog ang mga papel na naglalaman ng insulto ni Vanessa. Pinapatawad ko ang sarili kong matagal na naniwalang wala akong halaga dahil sa sinabi mo. Hindi ko ipagdiriwang ang kamatayan mo. Ngunit hindi ko rin itatago ang ginawa mo. Sana natutuhan ng lahat ang aral bago pa huli ang lahat. Habang nasusunog ang huling papel, lumitaw sa itim na usok ang anyo ni Vanessa. Naririnig ba ninyo ako? Naririnig kita.
Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bakit ka narito? Ang daming boses. Binabasa nila sa akin ang lahat ng comments na isinulat ko. Sa paligid ng espiritu ni Vanessa ay libo-libong maliliit na titik na parang langgam. Gumagapang ang mga iyon sa kanyang damit at balat. Akala ko natapos na ang sumpa. Hindi na ito barang. Alaala mo ang nagsasalita. Tulungan ninyo ako. Paano? May mga nakaschedule pa akong videos. May mga draft na may pangalan at address ng mga taong hindi naman sangkot. Burahin ninyo bago ma-upload. Ibinigay ni Mara ang impormasyon kay Joel. Kahit sugatan, binuksan nito ang account at tinanggal ang mga nakatakdang post. Ito ang huling pagkakataong may masasaktan ang channel natin. Nag-upload si Joel ng huling video. Hindi nito ipinakita ang pamamaril o katawan ni Vanessa. Hindi namin gagawing content ang huling sandali niya. Hinihiling naming igalang ang investigasyon at huwag magpakalat ng hindi beripikadong paratang. Nagkamali si Vanessa at may mga taong totoong nasaktan. Ngunit wala sa mga pagkakamaling iyon ang nagbibigay ng karapatan sa sinuman na kitilin ang kanyang buhay. Tinulungan ni Mara at Lina si Joel na gumawa ng talaan ng mga video na kailangang itama o burahin. Ang natitirang kita ng channel ay ginamit upang tulungan ang ilang biktima at isang organisasyong lumalaban sa cyberbullying at doxing. Samantala, nagpatuloy ang investigasyon sa pamamaril. Unti-unting natukoy ang mga taong nasa likod nito sa pamamagitan ng digital messages at mga testigo. Hindi na kailangan ni Nana ising gumamit ng bara. Sapat ang ebidensyang maingat na binuo ng mga investigador. Makalipas ang ilang buwan, naaresto ang armadong lalaki at ang kasabwat nito. Lumitaw na ang pamamaril ay may kaugnayan sa grupong natakot sa dokumentong hawak ni Vanessa, hindi sa mga karaniwang taong kanyang nilait. Hinarap nila ang kaso sa hukuman. Walang sumpa, walang gamo-gamo, at walang lihim na ritual, mga testigo at ebidensya ang nagdala sa kanila sa hustisya. Ngunit hindi pa rin matahimik ang dating studio ni Vanessa. Tuwing hating gabi, kusa raw bumubukas ang kamera. Sa screen ay makikita ang isang babaeng nakaupo sa harap ng patay na ring light. Hindi na siya nanlalait. Binabasa niya isa-isa ang mga pangalan ng mga taong nasaktan niya. Aling Rosa, patawad. Mang Erning, patawad. Mina, Lina, Mara, patawad. Kapag may commenter na nagsusulat ng malupit na mensahe tungkol sa kanya, kusa itong nabubura. Ang pumapalit ay isang pangungusap na hindi isinulat ng sinumang buhay. Huwag mong gamitin ang kamatayan ko upang maging malupit na katulad ko. May mga nagsasabing multo ni Vanessa ang nakatira sa lumang channel. Ang iba naman ay naniniwalang automated message lamang iyon ni Joel. Ngunit isang gabi, nagising si Mara dahil kusa itong nag-live sa kanyang phone. Mara, naririnig mo ba ako? Salamat at hindi ninyo ipinagdiwang ang pagkamatay ko. Galit pa rin ako sa ginawa mo. Ngunit ayaw kong maging dahilan iyon para may iba pang mamatay. Tama ka. Akala ko noon, kapag nasa screen, hindi totoong tao ang sinasaktan ko. Nasaan ka ngayon? Sa isang lugar na puro salamin. Sa bawat salamin ay video ng taong minsan kong pinahiya. Hanggang kailan ka mananatili riyan? Hanggang matutuhan ng huling taong nanood sa akin na may bigat ang salita. Namatay ang screen. Mula sa speaker ay lumipad ang isang puting gamo-gamo at dumapo sa palad ni Mara. Kinaumagahan, tuluyan nang nawala ang lumang channel ni Vanessa. Ngunit hindi nawala ang mga aral na iniwan ng kanyang kwento. Kaya para sa lahat ng babaeng blogger, vlogger, content creator, at sinumang may hawak na kamera, tandaan ninyo ito. Ang followers ay hindi lamang numero. Ang bawat share ay maaaring magdala ng impormasyon, ngunit maaari rin itong maghatid ng galit sa bahay ng isang inosenteng tao. Maaari kayong pumuna sa maling gawain, opinyon, polisiya, o pampublikong kilos. Ngunit huwag gawing sandata ang mukha,
katawan, kahirapan, kapansanan, pamilya, at pribadong buhay ng isang tao. Suriin muna ang impormasyon bago magparatang. Humingi ng panig. Takpan ang address at personal na detalye. Itama agad ang mali at huwag hayaang mauna ang views kaysa katotohanan. Ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan. Ang pagbabago ng maling content ay hindi pagkatalo. Mas matapang ang taong kayang aminin na nagkamali kaysa sa taong nagtatago sa likod ng salitang prangka. At para naman sa mga taong nasaktan ng isang blogger, gamitin ang batas, tamang pagrereklamo, at maayos na pagdodokumento. Huwag gumanti sa pamamagitan ng pagbabanta, pambabarang, o karahasan. Walang panglalait ang nagbibigay ng karapatang pumatay. Walang maling opinyon ang lisensya upang humawak ng baril. Ang buhay ay hindi comment na maaaring burahin kapag nagsisi ka na. Kung makatanggap kayo ng seryosong banta, huwag hamunin ang nagbabanta para lamang magmukhang matapang. Ay save ang ebidensya, ay report sa platform at otoridad, at unahin ang kaligtasan. Sapagkat maaaring gumaling ang taong nasaktan. Maaaring magbago ang taong nagkamali. Ngunit kapag kinuha ang buhay, pati pagkakataong magpatawad at magbago ay nawawala. Sa susunod na magbukas kayo ng kamera, tanungin ang sarili, nagbibigay ba ako ng liwanag o naghahanap lamang ako ng taong susunugin para may mapanood ang iba? At sa susunod na magsusulat kayo ng comment, alalahaning may totoong pusong babasa nito. Dahil ang masasakit na salita ay maaaring hindi mag-iwan ng dugo sa sahig, ngunit may sugat itong kayang dalhin ng isang tao habang buhay. Kung sakaling magising ang inyong phone sa hating gabi at kusang mag-live ang isang lumang channel, huwag agad itong patayin. Makinig sa babaeng nasa loob ng madilim na screen. Hindi lahat ng nagsasabi ng totoo ay malupit. At hindi lahat ng malupit ay nagsasabi ng totoo. Pagkatapos, isara ninyo ang FB at piliing maging mas mabuting tao bago sumikat ang araw. Wakas.